sumisilip na naman nga si Mr. Jose Marichan. Kaya naman uunahan na natin siya. Gumawa na tayo ng salad. Gagawa ako ng all-time favorite na buko pandan. Pero paano kung walang buko? Don't worry, sagot ko yan. Kaya naman panoorin mo hanggang dulo. Gagamit ako ng maliliit na sago. Para sa mga beginner at gusto nyo ng malambot at masarap nguyain na sago, gumawa ako ng separate video para dyan. O diba, wala na yung mga puti-puti sa gitna. Next, we need 1 pack buko pandan jelly powder. 25 grams yan. Tinaktak ko muna at chinek ko kung buo-buo para durugin ko na rin sa pakete. Pagkatapos, hinulog ko na siya sa aking kaserola kung saan ito yung gagamitin ko ding lutuan. Next naman ay tubig, room temperature. 4.5 cups yung dami. Naglagay nila ako ng 4 tablespoon white sugar. Kung gusto nyo mas matamis, dagdagan nyo na lang. Kung gusto nyo mas firm or mas malambot yung jelly na kalalabasan, babawasan or dadagdagan nyo lang ng tubig. Hinalo ko lang mabuti hanggang sa mawala na yung buo, lalo na yung jelly. Pagkatapos, binuksan ko na yung aking induction cooker. Patuloy na haluin from time to time at hayaang kumulo. Para sa link ng ginagamit kong induction cooker at mga pan, pinupost ko po yan sa description box or sa comment section. Check nyo na lang guys. Once na kumulo na siya, patayin nyo na at ihanda nyo na agad yung inyong lalagyan. Or yung container na pagta-transfer nyo ng jelly kung saan, iyon yung pinaka magiging mold niya. Dahan-dahan ko nang binuhos dito sa aking microwavable tub. And extra procedure kung sinisipag kayo, pwede nyo putok-putokin yung mga bubbles gamit ang toothpick para mas makinis yung kalabasan ng jelly. Palamigin at hayaang mag-set yung ating buko pandan jelly. Once na mag-set na makikita nyo naman yan at hindi nadidikit sa inyong kamay, pwede na natin hati-hatiin o hiwain ayon sa size and shape na gusto nyo. Hiwain ko lang siya ng maliliit. O diba ang cute nilang tingnan, itabi lang muna natin yan. Pagkatapos, gagawin naman natin yung buko or coconut meat substitute. Hindi naman ganun karami yung gagawin ko, kaya kukuha lang ako ng 1 tablespoon unflavored jelly powder. Next, total liquid na kailangan ko ay 2 cups. I have here a small can of coconut cream, which is more or less 1/2 cup. Kaya ang ginawa ko, yung kulang pa na liquid ay nilagyan ko na lang ng mga 1.5 cup na water. Basta total niya dapat ay 2 cups. Nilagay ko lang sa kaserola kung saan ako magluluto and then maglalagay lang ako ng 4 tablespoon white sugar. Kung gusto nyo mas matamis, dagdagan nyo na lang. Disclaimer lang, mas okay pa rin syempre kung fresh buko meat ang gagamitin nyo. Pero ito, tamang-tama siya dun sa mga lugar na hindi na makakita ng buko or nagkakaubusan na lalo kapag okasyon, diba? Again, mix it well bago nyo buksan ang inyong mga kalan. Haluin lang from time to time para hindi magbuo-buo. Pagkatapos, hayaan nyo lang kumulo. Pinitay ko na nga yung aking induction cooker at naghanda na ako ng aking container na paglalagyan ko nitong coconut jelly mixture. Again, extra procedure, kung gusto nyo mas makinis, pwede nyong putukin yung mga bubbles gamit ang toothpick. Palamigin at hayaan siyang mag-set. Pagkatapos, gagamit ako nitong coconut grater o scraper na nabili ko sa Shopee. Pangkayod ng buko, murang-mura lang. O diba, para feel na feel natin yung itsura talagang buko shreds. Ayan, tignan nyo naman guys, parang talaga siyang buko, pati yung kanyang lambot. Again, yung texture ng ating jelly, kung gusto nyo mas firm, pwede nyo bawasan ng tubig. Kung gusto nyo namang malambot, dadagdag nyo ng tubig. Or basta, yung total liquids na ginamit nyo, pwedeng cream, pwedeng milk, pwedeng coconut cream. Pagsasama-samahin ko lang yung mga ingredients sa isang malaking bowl. Meron ako ditong all-purpose cream. Kung anong brand ang gusto nyo, gamitin nyo yan. Mas maganda kung overnight pinalamig nyo sa ref yung all-purpose cream para mas creamy at mas maganda yung texture niya. Isang cream nga lang yung nailagay ko sa ref, kaya naghabol pa ako ng isang cream na hindi ko nalagay sa ref. Pwede naman yan. I just added the rest of buko pandan jelly and syempre yung sago na prepare natin kanina. At naghanap talaga ako nitong buko pandan flavored condensed milk para naman talagang kumpleto sa lasa. Sa mga mag-sponsor po ng gatas dyan, baka naman. Sasama-samahin lang natin yan dito sa ating bowl. At syempre pa, ilalagay na natin yung fresh buko kung meron kayo dyan or yung ating buko meat substitute na ginawa natin kanina. At haluin natin mabuti, diba? Napaka-satisfying ng paggawa nito. Nakaka-enjoy, nakakawala ng stress at malilibang ka talaga. Ito na nga guys, napakasarap at sakto lang sa tamis nitong ating buko pandan salad na patok sa ating mga Pinoy. Pwedeng-pwede yung ipanghanda, ipang negosyo at kung gusto nyo ng dessert, napakadali lang gawin anytime. Pwede nyo siyang ilagay sa mga microwavable tub na may iba't ibang sizes, iba't ibang shape at meron ding takip. Kaya naman i-try nyo na. Ako nga palang inyong kusinerang ininyera, Jane Agusin Silvestre. See you in my next vlog!